Ang nahatulan na kidnapper at karnapper na si JB Sebastian, nagbigay raw noong na drug money kay Senadora De Lima. Sinabi niya sa akin na, JB, Merry Christmas. At sumagot naman ako na, Merry Christmas din po ma'am. Natanggap niyo po ba ang regalo ko sa iyo? At sumagot naman si Secretary na, yes JB, Merry Christmas. Sagot ni De Lima. Sumama na rin siya sa mga kasinungalingan na yan. Ibig sabihin, hindi na niya kaya yung pressure. Eksklusibo o manoy mandurukot, kinuyok sa bus. Suporta ni Pangulong Duterte, dismayado sa unang 100 araw ng bagong administrasyon. Eksklusibo, Alma Moreno nadudurog daw ang puso tuwing dinadalaw sa kulungan ng anak na si Mark Anthony Fernandez. Hawakan niya lang yung kamay ko, may pitong pakiusap ko. Nabigyan ng lakas na loob ang anak ko. Si Agot Isidro na binabash sa pagtawag kay Pangulong Duterte na psychopath, ipinagtanggol ng mga kaibigan pero binatikos din ng palasyo. At si Dennis Trillo na nagdegatibo sa drug test, abala para sa pelikula kung saan may intimate scene sa kapwa lalaki. Magandang gabi po, Luzon, Visayas at Mindanao. Walang takas ang isang hinihinalang mandurukot mula sa galit na mga pasahero ng isang bus. Sinuntok, sinampal, sinipa at itinali pa ang suspect matapos daw mandukot at malaksak ng isang pasahero. Sa tindi ng pagkuyog, ilang pasahero ang humawat sa mga gumugulpi sa suspect bago siya dinala sa pulisya. Nakunan po ang lahat ng yan sa pagtutok na ito ni Steve Dalisa. Eksklusibo. Suntok, sipa at tadyak ang inabot ng lalaking ito mula sa mga galit na pasahero ng bus na biyaheng Cavite nitong linggo ng madaling araw. Napasigaw daw ang babaeng pasahero ng magnanakaw nang makitang dinukot umano ng suspect na si Joel Radaza ang cellphone ng katabi niya sa upuan. Nawawala rin daw ang wallet nito. Bakit mo hawak yung cellphone kasi? Mahulog ang cellphone na. Ginamitan din umano ng suspect ng patalim ang isang pasahero na ikinasugat nito malapit sa pulso. Lalo tuloy siyang kinuyog ng mga pasahero. Sugat ka, dan litri ka, dan laki-laki nung tinamaan mo! Pinhouse na ako. Sana mo ituturo mo, litri ka sugat mo! Hindi na nakita ang patalim ng suspect pero may sugat din siya sa kamay. Pilit siyang pinaamin ng mga pasahero kung may kasabwat, lalo't may dalawang lalaki siyang kasabay na sumakay sa Guadalupe, Makati pero bumaba na sa Pasay. Matapos napatan ng first aid ang pasaherong nasugatan, ang isa pang pasaherong si Julius naman ang nanguna sa pagtali sa kamay ng suspect. Kumbaga sablay kasi lahat ng sagot niya, kaya medyo nag-init na rin ako kasi talagang kung hinayaan ka namin, ulit-ulitin mo eh. Sa sobrang gigil nga ng mga pasahero, duguan na ang mukha ng suspect matapos siyang makuyog. Isang babaeng pasahero na nakiusap na tigilan na ang panguupak sa suspect. Idiniretso nila sa Bacoor Police Station ng suspect. Inamin naman ng suspect na nagnakaw siya ng cellphone pero wala raw siyang kasabwat. Lasing rin siya, kami lasing rin ako. Nasa puan lang, inuwa ko. Kung ginawa tawa, pero makalaya na ako, kawawa ng pamilya ko eh. Matapos mag-viral sa social media, lumantad ang mga iba pang na-hold up umano ng suspect na hinikayat ng Bacoor Police na maghabla rin. Sa ngayon po yung suspect nakakarap sa kwan, sa theft, pickpocket, at saka physical injury. Steve Dalisa, nakatutok, 24 oras. Ibinunyag sa kamera ng bilibid inmate na si JB Sebastian na nagbigay raw siya noon ng milyong-milyong pisong drug money kay Senadora Laila De Lima. Ayon kay Sebastian, ang bentahan ng droga at korupsyon sa piitan, alam daw ng mga opisyal ng Bucor at bilibid na tumatanggap din daw ng pera. Mula sa Batangsang Pambansa, nakatutok si Tina Panganiban Perez. Tina? Mel, mga 6 na oras sumalang sa House Committee on Justice hearing. Itong si convicted inmate JB Sebastian ngayong araw. Nilinaw niyang hindi siya government asset. Wala silang relasyon ni Justice Secretary at ngayon Senator Laila De Lima. At mula December 2014 hanggang 2015 ay nakapagbigay siya ng kabuuang 10 milyong piso sa umunoy kampanya ni De Lima.
Ang 10 milyong piso raw na suma total na naibigay ng convicted inmate na si JB Sebastian mula 2014 hanggang 2015 ay sarili niyang perang galing daw sa pagbebenta ng droga. Karamihan nito ipinaabot daw ni Sebastian kay Jonel Sanchez, ang dating security aide ni De Lima. Simula ng buwan ng Marso hanggang Mayo taong 2015, ako ay nakapagbigay ng kabuuang halagang 10 milyon piso kay Jonel para sa pondo sa darating na eleksyon ni Secretary Laila De Lima. Hanggang sa sinabi niya sa akin na 5M na ang monthly quota ko. Sinabi ko kay Jonel na mahirapan ako dahil nandun na sa NBI ang mga kakosa kong mga Chinese drug lords. Sumagot si Jonel na baka magalit sa si SOJ. Ikaw pa naman ang isa sa mga inaasahan niya para sa paglikom ng pondo. Sa isang pagkakataon daw, kay De Lima sana iaabot nang bumisita ang dating kalihim sa Bilibid. Nung paalis na ako, sinabi ko kay Secretary De Lima, Ma'am, may bigay ako sa iyong pera, paano to? Kay Jonel ko ba iabot? Sumagot naman sa Secretary De Lima na hindi ko kasama si Jonel ngayon, iwan mo na lang dyan. Napakalalaking halaga nito, no? 2 million. Paano mo binibigay sa kanya? Nakabalot beto, nakabag? Paper bags po, ganyan lang po 2 million pagbago po yung tigo 1,000 peso bill. Sabi ni Sebastian, nagbigay siya ng pera bilang kontribusyon daw sa balak pa lang noong kandidatura ni De Lima sa Senado. Hiningi raw ito sa kanya ni Sanchez. At bago magpasko noong December 2014, matapos ang unang Oplan Galugad sa Bilibid, tinawagan pa raw siya ni Sanchez. Ilang araw bago magpasko, ako ay nagbigay kay Jonel ng 2 milyon sa opisina ko mismo. At saksi po nito ang kapwa ko bilanggo na si Katabang. Kinabukasan, tumawag sa akin si Jonel at sinabi niya na, Pare, may kakausap sa iyo, naka-loudspeaker ka. May narinig ako sa kabilang linya ng boses ng babae, nakaboses ni Secretary De Lima. At sinabi niya sa akin na, JB, Merry Christmas. At sumagot naman ako na, Merry Christmas din po ma'am. Natanggap niyo po ba ang regalo ko sa iyo? At sumagot naman si Secretary na, Yes JB, Merry Christmas. Pero sabi ni Sebastian, hindi totoo ang sinabi ng ibang kakosa na siya ang nag-utos na magbenta sila ng droga para sa kampanya ni De Lima. Itinuturo lang daw ng kanyang mga kakosa sa kanya ang lahat dahil galit daw ang mga ito sa kanya matapos ang December 2014 raid kung saan siya lang ang hindi napasok at nalipat sa NBI. Ang alam daw ni Sebastian, ang isa pang convicted inmate na si Herbert Colango ang mas malakas kay De Lima. Nagbibigay rin daw ng pera si Colango kay De Lima. Gusto ko pong linawin at pasinungalingan ang mga balita o paratang na ako di umano ay untouchable at malakas kay Secretary De Lima. Ang totoo po ay si Colango ang siyang tunay na malakas sa Bucor at kay DOJ Secretary De Lima. Bilang patotoo nito, nagagawa niyang magpasok ng lahat ng kontrabando, babae, alak, mga matataas na kalibreng baril, mga mamahaling gamit, at magpasimuno ng iba't ibang sugal tulad ng dice, sabong, actual man at online at marami pang iba. Ayon kay Sebastian, talamak ang korupsyon at bentahan ng iligal na droga sa loob ng Bilibid. Maging mga opisyal ng Bucor at New Bilibid Prison daw ay tumatanggap mula sa mga inmate ng mula 2,000 piso hanggang 50,000 pesos kada pagbisita ng mga ito. Hindi rin daw malayong alam ng mga ito ang mga pumapasok na kontrabando tulad ng shabu, alak, babae at mamahaling mga gamit. Sabi ni Sebastian, malamang alam din daw ito ni De Lima. Ang December 2014 raid din daw, ayon kay Sebastian, ay tila moro-moro lang. Ganon din ang mga kunyaring pag-surrender nila ng mga baril. Sa laki rin daw ng pera sa loob ng Bilibid, hindi rin daw imposibleng nakarecover ng halos 300 million pesos cash noong December 2014 raid. Yung umiikot na pera. Nung kasagsagan po, hindi po kayo magugulat kung makakonfiscate kayo ng 50 to 100 million dyan. So para kang may Bilibid Central Bank, kung ikaw nga. Just imagine sir, meron kaming money counter machine sa loob. Yeah. Ayon pa kay Sebastian, talamak sa buong Bilibid ang pagbebenta ng shabu. Pero wala raw shabu laboratory sa loob. Sa loob din daw ng Bilibid makikita ang leader ng Ninja Cops, yung sinabi ni Pangulong Duterte na mga tiwaling pulis na nagbebenta ng shabu na na-recover sa mga operasyon. Ito rin daw ang isa sa mga dahilan kung bakit pinagtangkaan ang buhay ni Sebastian ilang linggo ang nakakaraan. Napag-alaman ko na inuutosan ni Clarence Dunggail ang mga Pilipinong drug lords sa Building 14 na bumili ng shabu sa mga Chinese high-profile inmates na nakakulong sa Building 14 upang malaman ang kanilang mga bodega ng shabu at ito ay kanyang ipaparade o ipahuli sa mga ninja cops na ayon din sa isa sa aking kasama sa Building 14 na ito raw ay mga galamay ni Clarence Dunggail.
Ang mga shabu na nasamsamaw na kumpiska galing sa mga bodega ng mga Chinese drug lords ay tunay na dahilan kung bakit lalong lumaganap ang droga sa Pilipinas. Ayon pa kay Sebastian, hindi niya nakatransaksyon si Ronnie Dayan, ang dating bodyguard at karelasyon ni De Lima. Ang alam daw ni Sebastian, ang aide na si Jorel Sanchez, ang karelasyon ni De Lima. Habang kaming tatlo ni Junel at Secretary De Lima ay nagkikwentuhan, may mga pagkakataon na nakita ko silang dalawa na nag-holding hands at narinig ko na tinawag ni Secretary De Lima si Junel na sweetie. Sa puntong iyon, doon ko napagtanto na sila ay may relasyon. Diretsahan ding tinanong si Sebastian kung may relasyon sila ni De Lima tulad ng pinapalabas ng ilang inmate na nauna nang humarap sa kamera. Narinig mo rin ba na siya'y iniuugnay sa'yo? Binging-bingi na po ako dyan, matagal ko na po naririnig. Yung tinanong kanina, hindi mo sinagot ng tahasan kung nagkaroon kayo ng relasyon ni Secretary De Lima? Hindi po, hindi po. Okay. Mel, may mga nabanggit si JB Sebastian na ninja cops at mga taga-gobyernong sangkot o kakontsaba nila sa mga iligal na gawain sa loob ng Bilibid. Nakahanda raw siyang pangalanan ng mga ito pero hindi sa isang pampublikong pagdinig. Mel? Tina, hindi ba itinatuwa ni Jonel lahat na sinabi niyang si Sebastian? Hindi daw totoo na siya ang sa kanya pinapadaan ng pera. Hindi totoo na sila ay merong ugnayan. Hindi daw totoo eh. Pagkatapos, nagpa-lie detector test sa NBI at lumabas na wala eh. O nakalusot siya. So, ano ba in the end, Tina? Paano yun? Paano i-resolve ba ngayon yung magkakaibang mga pahayag ng mga witnesses na yan? Tina? Mel, pati si JB Sebastian, sabi niya handa rin siya magpa-lie detector test. So, bahala na siguro yung mga kongresista na i-weigh, bigang-bigat, yung testimonya ng lahat ng mga resource persons at mga saksi na humarap sa kanilang komite. Total, ang utos naman ni Speaker Mel ay hindi prosecutory, no? Ang gagawin ng komite ay magrekomenda ng panukalang batas na kanilang ipapasa at hindi yung pagsasampa ng kaso sa sino mang sangkot dito sa drugs trade sa Bilibid. Mel? Pero Tina, parang magkaiba nga ba yung sinabi ni Sebastian sa kanyang affidavit at sa interpellation sa kanya, yung tungkol sa kung magkano yung kabuang binigay niya na drug money, kay De Lima? Ano ba talaga yung kaibahan niyan, Tina? Doon sa kanyang affidavit, Mel, may sinabi siya kasi na mula Marso hanggang May 2015, nagbigay siya ng kabuang 10 million pesos para kay Secretary De Lima. Ngayon, nagkakaroon ng kalituhan yung iba, baka raw 14 million yung total na naibigay dahil maliban doon sa naibanggit niyang 10 million na yon. Prior to that, may nabanggit siyang dalawang insidente na nagbigay siya ng 2 million pesos each incident. Ngayon, dun sa interpellation ng mga kongresista, consistent naman siya na nagsasabing 10 million yung total na naibigay niya, 2 million, tapos 6 million yung tranches. Mel? Maraming salamat sa iyo, Tina Panganiban Perez. Naniniwala naman si Senadora Laila De Lima na hindi na kinaya ni JB Sebastian ang panggigipit. Yan daw ang dahilan kung bakit bumigay at naglahad ng mga anyay kasinungalingan si Sebastian. Giniit ng senadora na hindi totoong tumanggap siya ng pera mula sa droga. Nakatutok si Jam Sisante. Habang tumitestigo laban sa kanya sa kamera ang Bilibid inmate at hinihinalang drug lord na si JB Sebastian, nasa misa naman ng CBCP si Senador Laila De Lima para sa paggunita sa World Day Against Death Penalty. Naging emosyonal pa si De Lima. Lately kasi talagang basta na lang naluluha po ako. Dati nakokontrol ko pa, marunong akong mag-control dahil naman po ako, matapang naman po akong babae. Pero sa tindi na ho kasi na mga nangyayari at sa mga ginagawa sa akin, mukhang hindi ko na ho nakakayanan emotionally. Although I still try to always fight my emotions. Pero yung pag-iiyak ko po, halo-halo na pong emosyon yon. Muling giit ni De Lima, hindi siya tumanggap ng pera mula sa mga drug lords sa Bilibid. Hindi na rin siya nagulat na tumestigo laban sa kanya si Sebastian. Dahil ilang linggo ang nakakaraan, nakatanggap na siya ng impormasyon na pinapressure umano si Sebastian na magsinungaling para idiin siya. Now that he has finally appeared there at nagsumama na rin siya sa mga kasinungalingan na yan, ibig sabihin, hindi na niya kaya.
yung pressure. Dahil yung source ko rin po says na talaga naman na yung target nung alleged riot na yun dun sa Bilibid 19 ay siya. Napapatayin daw talaga siya. Hindi rin daw totoong dumaan ang 2 milyong piso sa dati niyang security aide na si Jonel Sanchez. Itanungin nila si Jonel kung totoo yun. Now, si Jonel, syempre isa rin po yon na na-pressure na rin mag-testify. So, hindi ako magtataka kung halimbawa i-recall nila si Jonel para for the purpose of collaborating or corroborating, quote-unquote, yung yung claim na yan. Kasinungalingan din daw ang pinahiwatig ni Sebastian na mukhang may relasyon noon sina De Lima at Sanchez. Tama na yan. Babae po ako. Respetuhin nyo naman po ang pagkababae ko. Huwag naman ho yung ganon. Baka sa susunod na sasabihin nila lahat na naging security ko ay boyfriend ko. Wala pa akong lover ngayon. Wala pa akong boyfriend ngayon. Sana meron. Invent pa more. Sige lang, invent pa more. Pinanindigan din ni De Lima ang nauna niyang sinabi na government asset si Sebastian kahit na itinanggi ito ni Sebastian. Sina nooy Bureau of Corrections Chief Franklin Bukayo at nooy Presidential Anti-Organized Crime Commission Chief Reginald Villasanta daw ang nagsabi sa kanyang nagbigay ng impormasyon sa gobyerno si Sebastian. Sila yung nagsabi sa akin noon na sa kanya nang gagaling yung ilan na mga impormasyon hinggil sa mga kalakaran sa loob ng Bilibid. So in a sense, asset siya. So kung hindi na niya yung inaamin ngayon, again, kasama yan dyan sa pag-pressure sa kanya. Dagdag ni De Lima, walang basihan ang Lookout Bulletin Order o LBO na nilabas laban sa kanya ng Department of Justice o DOJ dahil wala pang reklamo o kasong hinahain laban sa kanya. Dahil may LBO laban sa kanya, kailangan niyang humingi ng permiso sa DOJ bago siya makalabas ng bansa. Gayunman, siniguro ni De Lima na hindi niya tatakasan ng anumang isampa laban sa kanya. Pag ho kayong mag-alala, dahil wala ho akong kabalak-balak na umalis ng Pilipinas para iwasan kung ano man yung mga iaahayin nyo sa akin na mga kaso. Wala po akong ganong, dahil inosente po ako. So, ang guilty lang po ang tumatakas. Jam Cesante, Nakatutok, 24 Oras. Nagharap na sa NBI ang pamilya ng OFW na natagpo ang patay sa Tanza, Cavite at ang 4 na pulis na pinaghihinalaan nilang pumaslang sa kanilang kaanak. Tanong ng pamilya, kung totoong nasa drug watch list ang kanilang kaanak, bakit pa pinakawalan at pagkatapos ay matatagpuan na lang na wala ng buhay? Yan po ang tinutukan ni Mark Salazar. Limitado ang kayang ikwento ng CCTV kuha noong September 8, 11:35 ng gabi. Hinarang sa checkpoint ng Tanza, Cavite Police si Mark Anthony Culata na nakasakay sa motor. Kinapkapan, isinakay sa police mobile at sinakyan ng pulis ang kanyang motor. 5 oras matapos maaresto, natagpo ang patay si Culata na may shabu sa belt bag at may karatulang pusher umano ito. Sa NBI Death Investigation Division, nakaharap ng pamilya Culata ang mga pulis na pinagbibintangan nilang pumatay kay Mark na sina PO1 Hernan Romanes, PO1 Edgardo de Guzman, PO2 Emerson de Ocampo, PO2 Ives Luyon. Hawak niyo na yung kapatid ko na sinasabi niyo kasama sa watchlist. Hawak niyo na pala, bakit pinakawalan niyo pa kung kasama sa watchlist yung kapatid ko? Tapos matatagpuan namin patay na. Dinala ng 2 pulis ninyo yung motor namin. Nasa na ngayon? We don't have any motorcycle in custody right now, sir. Kinuha raw. Nakikita sa CCTV na kinuha ng pulis eh. Yun lang po nasa CCTV, sir, but that's not a conclusive proof na yung motor na yan na nasa amin. Yung nangyayari po kasi, sir, prejudge na agad ang pulis and mabigat din sa amin, sir, na ganun. We understand their sentiments. Kaya po kami nagpunta rito, sir. Kasi ipakita rin namin talaga na kung ganun man ang proof na nakikita ninyo sa ngayon, ay hindi po lahat yun. Kailangan po talaga ng investigasyon. Pero nahihiwagaan ng NBI. Bakit simpleng blotter lang ng pagkakatakip kay Mark ay hindi maibigay ng Tanza Police? Mahalaga raw ito para mapatunayang wala na sa kustodiya ng pulis si Mark bago ito pinatay ng iba. This was dated September 27.
police blotter ang hinihingi namin ito. That's number 2. So I don't think kailangan pa namin magbigay ng panibagong official request or subpoena. Blotter. May ibang anggulo ang kinakasama ni Mark sa nangyari. Dati nga pong girlfriend ni Mark yung isa po dun sa kinakasama po nung pulis ngayon. Yung isang pulis na kasama po doon sa nakita po sa CCTV. Wala pang ganitong anggulo ang NBI, tinitingnan din daw nila ito base sa makukuhang ebidensya. Mark Salazar, nakatutok 24 oras. Patay sa pananaksakang isang kasambahay matapos looban ng bahay ng amo niyang dating hepe ng pulisya ng Davao City. Posible raw kilala ng biktima ang suspect dahil sa nakitang text message sa kanyang cellphone. Nakatutok si Rial Soroche ng GMA Davao. Saksak sa dibdib at tiyan ang tinamo ng 19 na taong gulang na kasambahay na si Maria Cristina Caluyan. Wala rin siyang damit na makita. Ang amo niya na si dating Davao City Police Chief na si retired Police Senior Superintendent Joselito Pomperada ang nakakita sa kanyang bangkay sa loob ng kwarto ng kanilang bahay sa Deca, Tacunan, Davao City, Sabado ng umaga. Hindi matanggap ng mga kamag-anak ng biktima ang nangyari. Ninakaw din ng suspect ang pera ni Pomperada na humigit kumulang 90,000 pesos at ang kita sa tindahan nila na mahigit 2,000 piso. Ninakaw rin ang 1.45 na baril. Ayon kay Senior Superintendent Pomperada, actually, may nagtatanong-tanong bahay siya ako. May natanggap na rin daw siyang impormasyon na may umaaligid sa kanyang bahay. Inaalam pa ng pulisya kung ginahasa ang biktima, sabi ng mga investigador. Nalami mga kaning persons of interest nga Maaring kakilala ng biktima ang suspect dahil meron umanong nakitang sent text message sa cellphone ng biktima na bukas umano ang likod na gate ng bahay. Rial Soroche, nakatutok 24 oras. Kayo pong mga tiga Metro Manila, pakinggan nyo mabuti itong balitang ito. Ngayong papalapit na ang Kapaskuhan, wala na muna yung tinatawag na window hours sa number coding. Sa EDSA lang po yan at sa C5. Simula Oktubre 17 hanggang Enero 31 ng susunod na taong 2017. Bawal na dumaan sa EDSA at sa C5 ang mga motoristang coding ang sasakyan. Tatagal yan ng alas 7 ng umaga hanggang alas 7 ng gabi. Sumama na rin sa no window hours kung tawagin ang mga lungsod ng Las Piñas, Makati at Mandaluyong. Simula naman sa Oktubre 21, wala na munang mga weekday sale sa mga mall sa Metro Manila. Pero tingin ng pinuno ng Transportation Committee ng Kamara, hindi ito ang permanenteng solusyon sa traffic. These are palliative, sandali lang ito, temporary. Until January lang naman ito, di ba? Ang apprehension ko, sige, sasarangan natin ang EDSA, NC5 para lumuwag. Pero yung mga apektuhan, saan sila pupunta? Mag-spill over daw sa mga secondary roads. Anong napunan? Ang totoo naman ho yun, if we leave the secondary roads as is right now, talagang magkakaproblema tayo. That's why, Haninan, we need to clear up the secondary roads. So intensify the... Samantala, may malakihang dagdag presyo uli ang ilang kumpanya ng langis. Simula mamayang hating gabi, piso at 55 sentimo ang taas sa kada litro ng diesel, 85 sentimo naman ang dagdag sa kada litro ng gasolina ng Flying V. Ipatutupad din yan alas 6 ng umaga bukas ng Sea Oil, Unioil, PTT Philippines at Phoenix Petroleum Philippines. May piso at 55 sentimong dagdag din sa kada litro ng kerosene at Flying V at Sea Oil. Ang oil price hike ay bunsod ng pagbabago sa presyuhan sa world market. Inilipat na sa siksika na selda sa lungsod ng Angeles, partikular sa Angeles City District Jail, si Mark Anthony Fernandez. Kasama niya roon ang mahigit 100 iba pang mga may kaso rin kaunay sa droga. Nakatutok si John Veneracion. Sa selda 8 ng Angeles District Jail, nakakulong ngayon si Mark Anthony Fernandez. Makaraang ilipat mula sa estasyon ng pulis nung Sabado. 103 ang nakakulong sa selda na pang 20 tao lang ang kapasidad. Sa buong Angeles District Jail, 1,210% ang congestion rate. Kapag nakahiga na sila Mark Anthony sa gabi, di kita ng kanilang mga katawan, walang galawan. Kasama niya sa selda ang mga inmate na may mga kinakaharap ding kaso na may kinalaman sa droga. Obligado rin si Mark Anthony na magsuot ng kulay dilaw na prison t-shirt. Mayaman, mahirap, pare-pareho po ang treatment namin sa mga inmates namin.
kung ano ang tinutulugan ng isa, ng karamihan, doon siya matutulog. Kung ano ang kinakain nila ng karamihan, yun din ang kakainin ni Mr. Fernandez. 50 pesos kada araw ang budget sa pagkain para sa bawat inmate. Merong gulay, isda o karne. Pero hindi naman daw kinakain ni Mark Anthony ang rasyon ng pagkain ng BJMP. Sa dalang pagkain ng kanyang mga dalaw, umaasa ang aktor. Pinapayagan naman ito basta dumaan lang sa masusing inspeksyon. Kanina, saglit ko siya sinilip, maayos naman yung kalagayan niya, natutulog siya. Nung inilipat si Mark Anthony sa Angeles District Jail nung Sabado, tumaas daw ang blood pressure nito. Pero ngayon, stable na, 130/80. June Veneracion, Nakatuto, 24 oras. Susunod sa sumbungan ng Bayan Agency na hindi otorisado mag-recruit abroad, ipinasara ng POEA. Pulis na sangkot umano sa droga, pinagbabaril sa jeep. Eksklusibo, Alma Moreno naging emosyonal na ikinuwento ang pagdalaw sa nakakulong niyang anak na si Mark Anthony Fernandez. At si Dennis Trillo, handang maghintay para mapakasalan si Jenilyn Mercado. Tutok dito sa mas pinagkakatiwalaang 24 oras. Bistado raw sa pagmamanman ng POEA ang modus ng isang kumpanya sa lungsod ng Maynila. Sige umano sa pagre-recruit ng mga OFW pa abroad kahit hindi lisensyado. Yan ang inaksyonan sa sumbungan ng bayan. Malinaw ang desisyon ng Philippine Overseas Employment Administration o POEA sa closure order nila laban sa KBR International Agency Switzerland sa Balete, Manila. Ito ay isang entity na hindi lisensyado o otorisadong mag-recruit ng mga overseas employment workers for New Zealand. Merong mga nagpunta dito na aplikante nila, so nag-inquire sila dito sa POEA. So nung napag-alaman nila na ito ay hindi lisensyado, kinausap na sila ng ating mga lawyers para sa case build-up. Nagsagawa ng surveillance ang POEA at nakumpirma raw nila na nangangako ng trabaho sa New Zealand ang KBR. Isang Maribel Ecchio raw ang nasa likod ng gawain ito. Nag-offer sila ng factory workers na meron daw salary ranging from 60,000 pesos to 70,000. Actually, it's for free. Ang sabi nila, madalian ang proseso. Ang gagawin lang ay magpa-medical agad. Kasama ang sumbungan ng bayan, tumulak sa opisina ng KBR ang grupo. Isang Veronica Abalos na nagpakilalang may-ari ng lugar ang humarap sa POEA. Taga-POEA o kami, ano yung mga ninyo, yung mga nire-recruit ninyo? Wala naman po. Wala nang nire-recruit? O sige. Hindi nyo may pagkakaila na kayo ay nire-recruit. Okay, dahil meron na kaming surveillance sa inyo. Ayan, ang dami nyo aplikante. Yung mga naloko po ng Switzerland yan, sir. Kumbaga po, tinutulungan ko na lang po sila na ma-process. So meron na kaming dala-dalang closure order na galing sa POEA. Okay, sir, pero kung hindi naman po sana pumakbos kasi may mga ka-DFA naman. Ay, hindi ho, pwede ho. Meron na kaming closure order. Pagka nagisara ho ito, hindi ho ninyo pwedeng buksan. Paliwanag ni Abalos, ABA Documentation Services na ang pangalan ng dating KBR International Agency Switzerland. Sir, yung ano po yan, yung Switzerland po, imbis na mawalan po sila ng pag-asa, kumbaga, help ko na lang po sila na ma-process, hindi naman po kung mangungulekta. Opo, so bawal ho yun. Kahit wala mo kayong kinukolekta, bawal ho yun. Kasama din ho yun sa pag-recruit. Isinara ng POEA yung opisina. Susunod na mangyayari dyan is we will file illegal recruitment cases dun sa mga taong involved dito sa office na ito. We will be waiting for other victims to come out so that we can extend them legal assistance sa pagpa-file ng case. May paalala ang POEA sa mga gustong mang-ibang bansa. Una, dapat mag-check sila sa POEA. Napaka-easy naman, i-check natin kung ito ay lisensyado o hindi. Pangalawa, dapat makipag-transact lamang sila sa mga registered personnel ng isang establishmento. Huwag po kayong manahimik o magdalawang isip kung meron kayong alam katiwalian o reklamo. Ipaalam ninyo sa sumbungan ng bayan dahil ang inyong sumbong asahan ninyo na mabibigyan ng aksyon. Sa mga tiwaligan, mga kawatan at mapagsamantala, ito ang tandaan ninyo, hindi namin kayo tatantanan.
Dismayado ang isa sa pinakabigating taga-suporta ni Pangulong Duterte sa naging performance ng unang 100 araw ng kanyang administrasyon. Pinuna ni dating Pangulong Fidel Ramos ang pagmumura at pangiinsulto ni Duterte, pati na ang pabago. Tinutukan ni Joseph Moro. President Fidel Ramos, Sir, salamat po sa tulong mo making me president. Hindi itinatago ni Pangulong Rodrigo Duterte na malaki ang utang na loob niya kay dating Pangulong Fidel V. Ramos na isa sa pinakamalaki niyang taga-suporta sa kanyang kandidatura. Kaya paano na kung ang kanyang supporter isa ngayon sa mga dismayado sa unang 100 araw ng Duterte administration. Sa column ni Ramos sa pahalagang Manila Bulletin, talo raw ang Aniyay Team Philippines. Sana raw nagtrabaho na lamang agad-agad si Pangulong Duterte sa halip na matali sa mga kontrobersiya sa extrajudicial killings, pagbumura at pang-iinsulto. Nakakalito rin daw ang paiba-ibang pahayag ni Duterte tungkol sa relasyon ng Amerika at Pilipinas. Tanong pa ni Ramos, itinatapon na ba natin ang dekada-dekadang military partnership, tactical proficiency, pagkakabagay ng ating mga armas, logistic at relasyon ng mga sundalong Pilipino at Amerikano dahil lamang sa sinabi ni Duterte. Sana raw mas maging maganda ang susunod na 100 araw ng Pangulo, lalo't maraming problema, kauna-unahan na dyan ang paghihirap. At sa classic na style ni Ramos, sabi niya, kaya natin to. Si dating Pangulong Ramos na marahil ang isa sa pinakamalalapit na tao sa Pangulong Duterte ang nagsabing hindi naging maganda ang unang 3 buwan ng Duterte administration. Sabi naman ng palasyo, iginagalang nila ang opinyon ng dating Pangulo. He's a senior statesman, no? And he has his opinion, and he has his concerns, especially regarding foreign relations. And these are also worth looking into. The president is a wise man. Sana raw maunawaan ng publiko ang ginagawa at bisyon ni Pangulong Duterte. Pagtatanggol din ni Agriculture Secretary Manny Piñol, hindi totoong laban sa droga lamang ang natutukan ng Pangulo. Dahil sa DA halimbawa nakapaglaan na sila ng 1 bilyong piso para sa agriculture sector. It should be the media who should be held accountable for focusing more on drugs. No, really, we're doing a lot. No, you have not asked us. But in the first 100 days, 1 billion pesos ang intervention namin. Yung amin kasi matagal bago mo ma-feel yung epekto eh. Kasi magtanim pa lang ng palay, 4 na buwan bago mo anihin eh. No? So hindi mo masabi na pag-upo ni Presidente after 3 months, makikita mo agad na namumulaklak na yung prutas. Sinagot din ng palasyo ang pagtawag ng isang French na pahayagang liberasyon na serial killer ang Pangulo. Really unfounded, considering the fact that again and again, we have emphasized the fact that police actions in the campaign against illegal drugs, it really assumes a certain amount of regularity. Now, we stay within bounds. Joseph Morong, Nakatutok, 24 Oras. Nahuli kam ang pagbangga ng truck sa isang batang babae sa Minglanilla, Cebu. Makikitang papatawid sa kalsada ang 12 anyos na biktima at isang lalaki. Sinenyasan ng traffic enforcer ang dumaraang truck, pero hindi ito huminto at nagdire-diretso hanggang masagasaan ng bata. Naisugod pa sa ospital ang biktimang si Justin Nacario, pero namatay rin siya kalaunan. Sabi ng kalabosang truck driver, hindi niya napansin ang biktima na tumawid. Susunod, pulis na sangkot umano sa droga, itinumba. Exclusive, Alma Moreno, emosyonal na humingi ng suporta para sa anak na si Mark Anthony Fernandez. Yun lang pakiusap ko. Nabigyan ng lakas ng loob ang anak ko. At pati ang palasyo, may sagot sa birada ni Agot Isidro sa Pangulo. Tutukan lahat ang yan dito sa 24 Oras. Walang habas na pinagbabaril ang isang jeep sa barangay Old Balara, Quezon City. Patay ang isang pulis na sangkot umano sa droga, sugatan naman ang 3 iba pang pasahero. Nakatutok si Cesar Apolinario. Sa kuha ng CCTV ng barangay Old Balara, Quezon City, makikitang huminto ang van na ito sa pangunakan ng Commonwealth Avenue at Dansora Avenue, Biyernes na hapon. Bumaba ang 6 na armadong lalaki at lumapit sa nakahintong pampasaherong jeep. Nakasakay rito ang 55 taong gulang na si PO3 Abdul Gaful Nuruddin, aktibong pulis na nakadestino sa Camp Karingal na umano'y target ng mga gunman. Pinalibutan ng mga sospek ang jeep sa kawalang humpay na namaril.
May nagbabantay dun sa lugar na pinangyarihan para itimbre sa kanila na dumating na yung biktima. Pabalik na mga sospek sa van para tumakas pero bumalik ang ilang sospek. Pinagbabaril naman ang babaeng nakasakay sa harap ng jeep na nakilalang si Rovelyn Salenda. Nakita raw kasi ng gunmen na kinunan sila ni Salenda ng video sa kanyang cellphone. Asawa pala siya ng jeepney driver. Sir, yung asawa ko, tulungan mo natin. Kinarga po namin, nagdesisyon po ako na dali na lang sa ospital. Nadamay sa pamamaril at tinamaan ng bala ang 3 pang pasahero ng jeep. Nagpapagaling na sila sa ospital. Hindi pa matukoy ng pulisya ang motibo sa krimen, sabi ng QCPD. Kasama si PO3 Nuruddin sa mahigit 100 police QC na sinibak sa pwesto dahil iniimbestigang sangkot umano sa droga. They are undergoing actually parang special training sa mga ito. Part of it is moral recovery training while being investigated on the alleged reported involvement nila sa iba't ibang mga cases, particularly on illegal drugs. Tinitingnan din kung kabilang sa organisadong grupo o mga vigilante ang 6 na suspect. Wala pang pahayag ang pamilya ni Nuruddin sa pangyayari. Cesar Apolinario, Nakatuto, 24 Oras. I am ready. GMA Weather, serbisyong totoo ng GMA News. Magulo sa isang bagong low pressure area o LPM na po dyan sa Philippine Area of Responsibility. At ayon sa Japan Meteorological Agency, nasa may silangan ng Mindanao ang nasabing LPA. Babantayan natin kung magiging bagyo ito ngayong linggo, pero sa Miyerkules mga kapuso ay posibleng magpapaulan na yan dyan sa may Eastern Visayas at Eastern Mindanao. Bukas ng umaga hanggang gabi, thunderstorm ang magpapaulan dyan sa may Sulu Archipelago, Zamboanga Peninsula at Soclagen. Northern Mindanao at Davao Region naman ang makakaranas sa mga thunderstorm pagdating sa hapon. Halos buong Visayas naman ang may ulan. Sa hapon yan at malakas ang ulan sa may western at eastern sections. Sa Luzon, buong araw magpapaulan ng umaga dyan sa may Mimaropa region, lalo na sa may Palawan at Mindoro provinces. At easterlies naman ang magdadala ng magpag-ulan sa eastern section, umaga pa lamang yan. At sa hapon, Ilocos region at Cordillera ang makakaranas ng posibleng malalakas na thunderstorm. At dito sa Metro Manila mga kapuso, nakakaranas po ng mahina hanggang katamtamang pagulan ang ilang bahagi katulad ng Parañaque, Las Piñas at Muntinlupa kasama na ang Bacoor sa Cavite. At sa mga susunod na araw, mataas ang tsansa ng ulan hanggang sa araw ng Sabado at karamihan niya mga kapuso pagdating sa hapon. Yan ang latest mula sa GMA Weather. I-post na ang inyong tanong sa I Am Ready at sa aking official Facebook page gamit ang hashtag na Magtanong kay Mang Tani. At bukas po, sasagutin namin ang inyong tanong via Facebook Live. Ako po si Nathaniel Cruz, magplano para sigurado. I Am Ready, serbisyong totoo ng GMA News. At susunod, internet sensation na si Balang nakiisa sa Hand Washing Day. Exclusive! Alma Moreno, napaiyak nang ikwento ang kalagayan ng anak niyang si Mark Anthony Fernandez. Ilang pakiusap ko. Nabigyan na lakas ng loob ang anak ko. At Dennis Trillo, paano nga ba pinaghandaan ang intimate scene nila sa pelikula ni Paulo Ballesteros? Walang patid na pagtutok dito sa 24 Oras. Inulan ng batikos si Agot Isidro dahil sa Facebook post kung saan tinawag niyang psychopath ang Pangulo. Pati ang palasyo sumagot, pero meron din namang kumampi sa aktres. Nakatutok si Aubrey Carampel. Yan ang pagsalarawan ng aktres na si Agot Isidro kay Pangulong Rodrigo Duterte sa kanyang post sa Facebook. Sa gitna na rin ito ng mga maaanghang na pahayag at pagmumura pa ng Pangulo laban sa Amerika at European Union na hinamon pang mag-withdraw ng kanilang financial aid sa Pilipinas. Hindi nga direktang pinangalanan ng Pangulo pero binanggit niya ang pagluklok dito ng 16 na milyong tao sa bansa. Sabi ni Agot, kung makapagsalita raw ang Pangulo ay parang superpower ang Pilipinas. Kung gusto raw ng Pangulo, ay siya na lamang ang magutom at wag naman damay ng iba. Sinabi rin niyang dapat magpatingin si Duterte sa isang psychiatrist. Hindi raw siya bipolar kundi isang psychopath. Dahil dito, inulan ng batigo sa social media si Agot. Ang ilan, personalan na ang pambabash sa aktres.
Si Elizabeth Oropesa na kilalang Maka Duterte. May FB post naman na naka-t-shirt na nakalagay na "It's a Duterte thing you wouldn't understand." Isa raw siya sa 16 million na psychopaths. Bagamat kahapon ay sinabi ng palasyong may karapatan sa kanyang opinyon si Agot, ngayon may buwelta na. It's a little bit, it's really going to the edge, no? It's really going to the edge. But more than that, I think the president has a higher perspective and sees that this is, while it can be irritating, it's something that just demonstrates where she is in terms of being a patriot. Pero may mga kumampi rin kay Agot, kabilang si Senator Antonio Trillanes. Pinupuri ko siya, no? At nagkaroon siya ng tapang na sabihin yung kanyang saloobin. Suportado rin si Agot ng kaibigan na si Cherry Pie Picache. A colleague of mine, si Ms. Agot Isidro, went viral because of her message and her opinion and her stand. Gusto ko rin po sabihin na nakikiisa ako. Artista po kami, nasa arts and culture kami, pero may utak po kami panindigan ng prinsipyo. Sa huling post ni Agot sa kanyang Facebook account, ay sinagot nito ang mga bashers sa pamamagitan ng pag-post ng isang article link tungkol sa mga psychopath. Aubrey Carampel, Nakatutok, 24 Oras. Ayon sa World Health Organization, nasa 3,500,000 batang namamatay sa buong mundo dahil sa diarrhea at iba't ibang respiratory diseases. Mga sakit na pwedeng maiwasan sa simpleng pamamaraan. Ang wastong paghuhugas ng kamay. Bukod sa pagbibigay ng masustansyang pagkain, tinututukan din ang kalinisan sa mga beneficiary ng ating Feed a Child project dito sa Doña Remedios, Trinidad, Bulacan. Kapag po hindi nahugasan ng gusto ang ating mga kamay, mas madali po itong makakuha ng sakit, lalo na itong mga pagtatae at itong respiratory diseases, ubot-sipon. Ang mikrobyong nakukuha mula sa paglalaro at iba't ibang aktibidad ng mga bata ang dahilan kaya kinakapitan sila ng sakit. Kapag sila ay naglaro o nakahawak ng bagay, hindi sila naghugas ng kamay, ito ay maaaring maikuskus nila sa mata, sa ilong at sa bibig na maaari pong mahawa sila dun sa mga bakterya na nandoon sa paligid nila. At bilang pakikiisa sa Global Hand Washing Day ngayong Sabado, itinuro sa mga bata ang wastong paghuhugas ng kamay. Para pagdating sa kanilang mga tahanan, may turo nila doon sa mga magulang kung yung mga magulang man ay hindi pamilyar. Dito naman, sa Sapang Bulak Elementary School, nakisabay pa sa paghuhugas ng kamay ang YouTube sensation na si Balang. Si Balang nang pakitang gilas pa sa pagsasayaw at ang mga chikiting game ring nakipag-showdown sa kanya. Sa isinagawang hand-washing activity, may mahalagang matututunan ang mga bata. Natutunan ko maghugas ng kamay bago kumain at pagkatapos kumain. Dapat maghugas ng kamay para hindi magkasakit. Dapat maghugas ng kamay pagkatapos maggamit ng banyo. Binigyang parangal sa US International Film and Video Festival ang ilang programang kapuso. Hinirang na Best of Festival winner para sa kategoryang Entertainment ang programang Alamat para sa episode nitong Alamat ng Bayabas. Ito ang pinakamataas na parangal sa festival. Gold Camera Awardee rin ang Alamat pati na ang Isang Paa sa Hukay ng Real Time ng GMA News TV. Nominado rin ito sa Best of Festival Documentary category. Silver Screen Award naman ang iniuwi ng Eyewitness para sa Kawayang Pangarap, documentary ni Cara David, at ng Reporter's Notebook para sa episode nitong Hikbi sa Ibayong Dagat. Tumanggap naman ng certificates for creative excellence sa mga programa ng GMA na Front Row, Karelasyon at Pepito Manaloto, pati na ang GMA News TV programs na Brigada, investigative documentaries, Wagas at Idol sa Kusina. Susunod, eksklusibo po yan, Alma Moreno nagpapakatatag para sa nakakulong na anak. Mahirap po kasi po, pero yun mo kailangan sumunod. At si Dennis Trillo, suportado ang kampanyang kontra droga. Negatibo sa drug test. Tuloy ang pagtutok natin dito sa 24 Oras.